Pilipinas at mga Pilipino. Ngayon po, pag-usapan natin ay patuloy pa rin po tayo sa itong isyu ng bayan. Na tanging isyu, pangunahing isyu sa bawat buhay ng tao. Sana ang pangarap ko, ang lahat ng mamamayan ay mag-aasam ng para sa bayan. Marami din kasi sa ating mga mamamayan na parang wala na lang pakialam na para ipaglaban ang bayan. Dahil po sa ating kakulangan sa pag-aasam at pakikipaglaban at nakikita tayo na baliwala lamang sa atin, tayo po ay patuloy na pinagsasamantalahan nitong kung sino man ang laging namumuno. Sa pamumuno ngayon ni BBM, nakita natin yung Pangulo natin ay malamya, hindi decisive, pero nakatago ang kulo. Nakaw rito, nakaw doon ang nangyari. Kung nangyari ito sa kanyang termino, ibig sabihin po, hinahayaan niya na mangyayari yun. Hindi po ako naniniwala na walang alam ang Pangulo natin na sisigaw pa siya. Mahiya naman kayo! Sino yung kayo? Kasama ka ba dyan? O, si Tricky Brandy, hello. Magandang umaga mula sa Pilipinas. Sa ibang mga lugar ng mundo kung saan ang mga Pilipino ay laging naroroon at kilalang kilala ang mga Pilipino kahit saan, na marami pong bansa ang hindi mabubuhay kung wala ang mga Pilipino. Sa Amerika, hindi, at saka sa ibang Europa na lugar, hindi nila po maisip o ma-imagine paano ang mundo kung walang Filipino nurses. Yan po. Ganun po tayo mga Pilipino. Kahit anumang tribo mo. Mapa Ilocano ka man, Ilonggo, Cebuano, Kapampangan, Pangasinense, Igorot, o kung ano mang klase, Kankani, kung ano pang klase sa mga Ibanag, Bicolano, Tagalog, Cebuano, Boholano, Waray, mga Surigao nun, mga kapatid nating mga Maranao, Maguindanao, mga Tausog, lahat po tayo kinikilala sa buong mundo na magagaling. Bakit hindi tayo makikilala dito sa loob ng ating bayan? Hindi ba nakakahiya? 12 million po ang mga Pilipino na nasa labas ng ating bansa. Yung 12 million na yan, magpapadala lamang ng pera, piso kada isa kada araw, 12 million pesos na ang binibigay sa ating bansa araw-araw. Tapos, kakainin lamang sa flood control, nanakawin lang. Papayag ba kayo dyan? Di ko alam kung paano. Pastor Rodi Rabi, the best thing that we can do for us to reciprocate, para iganti natin sa ating mga OFW, ay gawin natin ng maayos ang ating pamahalaan. At kung ating mga pangulo, ang ating vice-pangulo, ang ating mga gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, at mga kapitan, at mga kapulisan, mga guro natin, ay kung hindi maayos ang pagtatrabaho, hindi ba tayo nahihiya sa ating mga kamag-anak na nandoon sa ibang bansa, nagtatrabaho para maipadala yung pera sa Pilipinas? Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Tapos, bubusugin mo lang ang mga congressman. Alam mo, wala akong ibang sisihin dito sa lahat. Congressman ang pinakasinisisi ko. Sila pinagmulan at siyempre nakikisakay na rin ang ibang mga senador. Yung mga engineers ng DPWH na kagaya ko mga engineer, hindi po yun sila gagawa kung walang pakikisama ng ating mga congressman.
Yung ating mga district engineer ay takot sa congressman na baka mapatanggal sila. Ang dami naman ng ating mga engineers diyan sa DPWH na ginagawa lamang contractual forever na mga engineer. Kaya takot sila kumontra sa gusto ni congressman. At saka isa pa, itong bilihan ng flood control projects at yung hiraman ng lisensya, ito ang pumatay sa bayan. Can you imagine? Since 2022 hanggang 2025 lamang ang pag-usapan natin, hindi na pag-usapan natin ang panahon ni Duterte. Kay Diskaya, 421 contracts. Makaya ba niya gagawin lahat yan? Let me tell you a story to answer that. Noong araw, sinubukan ko mangontrata, nagpatayo po ako ng maliit na pribadong construction corporation. Sinama ko dyan, siyempre mga ibang mga kaklase ko sa Mindanao State University, mga engineers. Si Engineer Efraim Tanghal, nandyan, dalawa kami dyan nagmamaniobra. Pero, Diyos ko, yung dalawang proyekto lang na ginawa namin, hindi kami magkaundagaga sa pagtatapos doon. Tapos, nakikita ko, na-insulto ako doon. Saang school kay gumraduate ito si Pacifico Curly Diskaya, tsaka si Sarah Diskaya, na kaya nilang patakbuhin 421 na projects, flood control projects. Malalaki po yan. Mahirap patakbuhin yan. Ang unang problema mo dyan, saan ka kukuha ng materyales? Pangalawang problema dyan, saan ka kukuha na kailangan kasi niyan ay labor intensive din yan. Kailangan mo na mga tao. At kailangan mo pa rin na tinatawag ni equipo. Heavy equipment. Grabe, bilib ako. Hindi ko kaya yung gawin. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng nangyari? Kahit anong galing pa nila. Kahit marami pa silang engineers. Sigurado ako na ang mga kontrata na yan, halos lahat ng kontrata, except lang siguro mga 20. Maximum na nila na kaya 20 kung mga 2,000 ang empleyado nila. Yung 400 na kontrata na yan, lumabas na sa kanilang bunganga, din sabi na rin sila. At napatunayan na rin, sinabi na rin ni Curly Diskaya, ang mga mahigit 30 na kontrata nila sa Ilocos Norte lamang ay ang nagpapatakbo ay yung Regional Director ng DPWH na si Rene Tan. Mr. ni Helen Tan na isang korap na gobernadora sa Quezon Province. Walang kasing korap. Naglalaban-laban sila pa korap-korap dyan ni Congressman Arrogancia sa Bundok Peninsula. Si Congressman J.J. Suarez, napapatayo pa ng ospital na hindi pa natapos-tapos hanggang ngayon at walang doktor. Nagkukontisan sila ni Helen Tan. Nag-congressman din yan, congresswoman ni dati niyan. Papatayo din siya, patayo isang ospital, patayo isang ospital. Ano na lang. Kaya nangyari, nauso. Sa tingin ko, si Bongo Senator din ang naggumawa ng ideya na magkakaroon ng super health center sa buong bansa. Marami pong nagawa. In fairness to Bongo, nagawa lahat. Ang problema ay hindi nila na-anticipate. Ang dami ng super health center, wala namang lamang, walang doktor, walang nurses, walang midwife. Paano yan? Tatakbo. Paano? Kasi ang ating mga doktor, ospital, ang mga nurses pala natin, tumatakbo pa ibang bansa. Ngayon, may mga doktor na rin tayo na tumatakbo sa ibang bansa. Walang nag-aaral masyado ng pagdoktor kasi mahaba, kagaya ng pag-abogado rin yan. Mahaba ang schooling time. So, hindi ba tayo gagawa ng, imbis na ilagay mo sa flood control projects ang mga pundo, ibigay nyo para maraming mga kabataan na mainggan nyo mag-aral pagka-doktor, pagka-abogado,
pagka nurse, pagka midwife, lahat ng klaseng medical field. Doon na lang ilibre na lahat yan. Kahit sa private school pa sila mag-aral, ilibre na lahat yan. O natutuwa nga ako yung school ko ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, kung saan ako gumraduate in 2005 ng aking Juris Doctor na kurso, ay number 1 sa Professional Regulations Commission examination sa pagka-medical doctor. Number 1. Number 1 siya in the sense na 100% ang passing rate. Pinalo pa ang UP, ang UST. O, ang iba pang mga schools, tinalo. Although yung number 1 ay UST, number 1 na nakakuha. So, big sabihin, dito tayo ngayon may pag-asa sa ating kabataan. Kinikwento ko lang ito. At speaking of kabataan, ito ngayon ang isa sa 3 na ngayong Gen Z na congressman ang aking nakikita. Introducing, pinag-aralan ko ito siya, bilib ako dito kay Eli San Fernando. Graduate siya ng prestihiyosong state school na Polytechnic University of the Philippines. Isa siyang leader. Hinubog siya ng PUP sa pagiging leader. Siya ay aktibo sa advokasya o adhikain na kailangan mabigyan ng patas na laban ang lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Sa kanya ay wala dapat yan, tanggalin na yung provincial rate na minimum wage. Dapat pare-pareho lahat ang minimum wage. Yung buong pangalan niya si Elia R. San Fernando. Pinanganak noong August 13, 1994 at gumraduate sa PUP. Student regent siya. Siyang ng PUP mula 2017 hanggang 2018. Founding chairperson siya ng PUP Speak at vice president at later president ng PUP Central Student Council. So bagamat leader talagang batang ito at matalino pa kung magsalita. At aktibo din siya sa advocacy na Freedom from Debt Coalition. So yung naging politiko siya, tumakbo siya sa party list niya na kamanggagawa. Tapos, pinromote yung kamanggagawa sa pamamagitan ng kanyang TikTok. TikTok lang ginamit siya. Sa TikTok, mahigit 1 million ang kanyang followers. So because of that, and because of his prowess in speaking, he was able to win for his party. Kaya naupo siya ngayon bilang congressman. At ang kanyang hinahabol ngayon, sinasabi niya tahasan na yung Independent Commission for Infrastructures ay inutil. Walang kwenta. Ibasura na lang yan. Kaya mas maganda pa, nanawagan siya ng protesta. So dinugtungan niya ngayon ang boses ng kabataan sa Kongreso, boses ni Congressman Leandro Legarda Leveste na nag-aadhika naman na ang presyo ng lahat ng project control ay babaan ng 25% para mawala na yung 25% na ilalagay lamang sa bulsa nila. At si Kiko Barsaga, nasa ngayon ay ang pinapakapaborito ko. Sobrang matalino, college dropout, pero genius kung sumagot. O ito ngayon, bigyan muna natin ng daan. Itong si Eli San Fernando. At ang isa pang tinitingnan ko dyan, si Attorney Rene Co. Batang-bata pa rin, abogada na. Kaya titingnan natin ito mga kabataan, dito natin isasandal ang ating pag-asa. Kasi sa ating mga matatanda, kagaya ko, yung mga congressman dyan, wala na tayo. Kumbaga, mataas ng niyog. Kung masama ang niyog pag-umpisa, hindi mo na mababali ang niyog para gumaling ang kanyang ugali. O pakinggan natin si Eli San Pedro na nanawagan na i-live stream ang lahat ng proseso na ginagawa, investigasyon sa Independent Commission on Infrastructure at magpatuloy ng protesta because it is the only way na mapipressure natin sila. At isa pa, nais ko lang banggitin na itong ICI, tawag ko rito ay Independent Confidential Investigation. Pakinggan natin si
Eli San Fernando. Hayaan natin, ibigay natin ang lahat ng ating tainga. Pakinggan natin si Eli San Fernando. Dito. So, we urge our colleagues na to do the same, to follow. May mga nauna na mga House members na isinapubliko ang kanilang SALN. And so, ayun, I am open for questions sa ating mga kaibigan sa media. Ako na lang po muna. Yes po. Kung dun muna sa ICI po. So kahapon po nag-withdraw na nga daw po ng cooperation yung mga Diskaya from cooperating with the inquiry. Doesn't this hammer home the point na toothless or useless yung ICI? Kasi for one, hindi na nga public yung hearings. At pangalawa, kayang mag-walk away ng mga Diskaya from cooperation just like that. Yes, tama. Walang pangil, walang kapangyarihan yung ICI. Nagiging isang malaking PR na lang yan. At hindi natin masisisi yung mga tao kung tinitignan yan na parang nag-whitewash na lang. O parang may pinoproteksyonan na kaalyado ng administrasyon. Uulitin ko, sa laki nga, sa magnitude ng public resources involved, ba't wala pa napapakulong hanggang ngayon? At very consistent naman kami doon sa sinasabi namin, along with other minority members, na kung gusto talaga ng administrasyon na may mapanagot, even without the ICI, the President can mobilize the entire instrumentalities of the government. Ombudsman, NBI, lahat pakilusin niya. Ang dami nang po pwedeng tuntungan eh. Meron ng mga pronouncement under oath, yung mga kontratista, meron na ring mga publicly available documents, so we can establish a case. Ang problema hanggang ngayon, ayan pa rin, pahaba ng pahaba yung mga hearing, mas nalilito ang mga tao, ano na ang nangyayari. So, tapos sinabi pa ni Claire Castro, spoke sa Claire Castro na humihingi siya ng kahinahunan sa mga Pilipino, maging kalmado daw. Masisisi po ba natin ang mga Pilipino at mga manggagawa na hindi magiging kalmado kung nakikita nila na itong mga proceedings, especially ng ICI, walang pinatutunguhan? Pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng parami yung cast of characters, and at the end of the day, walang mapapanagot. So, baka kailangan hong mag-introspect ng palasyo patungkol sa usapin na to. Tama. Sinasangayunan ko yung pinalabas na analysis ni Congressman Eli San Fernando. Wala talaga patutunguhan ito. Puro lang ito. Ang number one na objective nito ay tatabunan para hindi mapapanagot si Romualdez, si Sandro Marcos, at saka siyempre si BBM. Ganit na nga si Kabsat Chavit Singson. Hindi na lang unahin ng Ilocos Norte tapos Ilocos Sur. Tapos down the line hanggang sa Mindanao. Ay, sir, meron po nga statement din yung kasamahan niyo sa minority na si Congressman Edgar Erice. He urged President Ferdinand R. Marcos Jr. to call a special session of Congress to swiftly pass legislation granting full investigative powers to the ICI. Matulog po kayo na maayos. Kayo po ba? Do you share the same sentiment? Yes, we support that. Kabilang din po ako sa naghain ng House Bill na nagbibigay ng kapangyarihan sa komisyon, contempt and subpoena powers. So we support the statement of Senior Deputy Minority Leader Eda Erice. Okay. Sir, sa tingin niyo po ba yung yung pong pag-refuse ng mag-asawang Discayas na makipag-cooperate sa ICI, mahihikayat din yung ibang witnesses at saka yung iba pa pong mga ipapasabpina na tumanggi ring makipag-cooperate sa ICI dahil wala nga pong sapat na kapangyarihan yung ICI? Yes, tama yun. Nagsesend yan ng mensahe doon sa mga sangkot dito sa anomalous and ghost flood control projects na kahit ipatawag sila ng ICI, pwede naman silang tumanggi. So wala nga kapangyarihan, inutil ang ICI. At hindi ko masisisi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, and that is my belief, na parang walang kwenta, walang silbi na itong ICI. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, even contempt powers, ano na lang yan, lokohan na lang yan. Yan nangyayari dyan sa ICI. Again,
That is our challenge to ICI. I-live stream nyo kung wala kayong tinatago. I-live stream nyo yan. Hindi sapat na sasabihin yung nakatape. Hindi sapat na every hearing, lalabas na lang yung executive director at magre-report anong inabot ng ICI proceedings. And my last message is sa mga mga kamanggagawa natin, mga ordinaryong Pilipino, kung kayo po ay galit, kung kayo po ay talagang naiinis sa mga nangyayari, yan po, pwedeng mag-ingay, mga lampag, mismo sa harap ng ICI. Kalampagin natin hanggang magising yung mga miyembro ng ICI. Huwag po natin hayaan na makalimutan na lang itong issue na to. We encourage and we support lahat ng pagkilos ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kahit anong grupo, kahit anong kulay. This representation is encouraging mass protests. Oh, mass protest. So ngayon, October 17, ngayong araw, Biyernes, ay may Black Friday protest din. Kung may time kayo, pumunta kayo doon o di kaya sa inyong mga kanikanyang Facebook, mag-anunsyo lamang kayo, kurakot, ikulong na yan. Patungkol dito sa korupsyon at issue ng anomalous and ghost flood control project. With that, maraming salamat po sa mga kaibigan natin sa media. Oh, sige. So maraming salamat, Eli. At least, nabuhayan din kami at mayroon pang isang bata na congressman na kasama si Kiko at kasama ni Congressman Leandro Ligarda Liveste at kasama rin ni Congresswoman Rineco ng Kabataan Party List. So at least, I'm so happy that you're still there at ipagpatuloy natin ang ating laban. Ituloy natin ang sigaw. So ngayon, nais ko lang i-recap yung sinabi ko yung live ko kanina na wala na ako ng gana kay Vince Dizon. Ay sa aking tansya ay corrupt din ito. Kung hindi man siya corrupt, ay ginagamit siya ng mga tao sa likod niya. Sigurado ko mga tauhan ito ni BBM na magiging corrupt. Akalain mo, yung revelasyon ni Congressman Leandro Liveste ay may mga corrupt na mga contractor din pala. Mayroon siyang itinalaga, in-appoint na mga opisyal, mga contractor din pala. So ano yan? Tapos sumagot si Vince Dizon na isasabihin lang daw sa kanila, tatanggalin. Anong klase? Namili ka ng tao, hindi mo kilala yung mga tao na pipiliin mo? Yan ang problema kasi, yung sistema na inupo ang isang tao, isang opisyal. Magmayabang. Ito po ako. Wala ko pong corruption na record. Tapos kukuha ka ng mga tao mo. Inulit mo lang. Ang hindi mo alam, patago na gumagawa yan. Inuulit lamang ninyo yung lahat. Bastos lang yan. So ngayon, ang pinakamaganda po sa ngayon, number one is, buksan ang investigasyon, i-live stream ang investigasyon ng ICI. There is no compromise with that. Hindi pwede siya sabi na mag-preskon. Hindi po yan sapat. Brian Hosaka. Niluloko nyo lang Pilipino. Magsasalita kayo, magpakontempt. Wala po kayong kapangyarihan magpakontempt. Bastos. Talagang ginawa nyo yan para tabunan nyo. Kita mo, pumunta dyan si Romualdez. Anong dala? Kunwari, dinala ang kanya sasakyan na pinakamura. Papunta dyan. Di niya ginamit ang 2 eroplano niya. Pwede mo siyang tawagin di Okada boy. Tumanggap yan ng 3 bilyon mula sa anak ni Okada para lang agawin ang Okada sa tatay. Grabe tong taong ito. Mga mining niya, hindi nagbabayad ng tamang buwis. O dyan, lahat na lang dyan, yung mga kakampi niya dyan sa Tacloban, sa buong Leyte na mga corrupt, yung corrupt na Congressman Yap dyan, lahat na corrupt. Ba't na corrupt nga pati si Richard Gomez eh. Hanggat hindi mawala yung Helen Tan dyan sa Quezon Province, hanggat hindi mawala si Arrogancia dyan, hanggat hindi mawala si JJ Suarez dyan,
walang mangyari sa Quezon. Forever yan. Forever lang yung kalsada nila na walang kwenta. Alam mo, isa sa pinakalumang lalawigan yung yung Quezon. Noon ang pangalan niyan ay Tayabas Province. Nung Tayabas Province yan, kaya nga nagkaroon ng bus company BLTB, Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. Kasi naunang Tayabas Province yan. Kaya lumang-lumang probinsya yan na kung saan dyan po nagmula si Manuel L. Quezon na aking sinisisi sa ngayon na sabi niya mas ninanais pa daw niya ang Pilipinas na run like hell by a Filipino than a Philippines run like an angel by foreigner. Magandang umaga. Magandang umaga Manang Bing Diboke. May kamag-anak at saka kababayan dito sa Coronadal. Si Rafael Arsiaga, akala ko mga Pilipino ay matitinong tao. Si Sik Dizon. At naniwala tayo na tulad na siya ni Mayor Benji Magalong. Si Benji Magalong ay andyan pa rin siya. May integridad ang tao kasi binitawan niya kagad ang pwesto eh. Kapag ikaw kapito ko sa pwesto, yan pang unang sinyalis na hindi ka maayos. So, Andre Casinillo, swerte si Digong pala kung ang ICC na nagpasahod, ICC po nagpasahod, 2 million a month niyang sweldo sa mga abogado ng ICC. Basta may duty sila. So, naimbaga-bigat, mga kabsat, no? Si kabsat Chabit Chingson, Manong Chabit, may imbaga-bigat. Sige, mag-uusap tayo pag ipaglaban na ituloy natin ang laban na ito para sa buong Pilipinas. Ang dapat mag-resign ito. Alam mo kung bakit? Number 1 po na dahilan ko kung bakit kurakot talaga ito si BBM. Number 1 ko na evidence, ganito. Bakit ang daming mga diskaya na mga proyekto dyan? Na kung bakit nagkaroon according to Curly Diskaya ay kinuha ni Regional Director ng DPWH na si Ronel Tan, ang hiniram ang lisensya at yun ang ginamit sa pagbiding-biding dyan sa Ilocos Norte. Akalain mo ka sa bayan lang ng Nueva Era? Bayan, kung saan ang congressman dyan ay yung pinsang buo naman ni BBM na si Congressman Michael Angelo Marcos Barba. Sa bayan lamang ng Nueva Era ay 36 contracts ang flood control dyan. Sa 36, 31 contracts ay hawak ng Diskaya. Grabe. Yun pala. Ginamit lamang sa takot naman ito ni Curly Diskaya. Ginamit ni Engineer Ronel Tan na Regional Director ng DPWH ang lisensya ni Diskaya. At doon inilatag sa Ilocos Norte. So ang isa pa dyan, yung kontraktor ng isa dyan, 2 kontraktor naghari dyan, si Mayor Alcid. Akalain mo, Mayor, kontraktor. Yung Mayor Alcid, tumakbo yan noong 2025 para paging mayor ng Lawag City. At kalaban dyan ay yung pinsang buo rin ni BBM na si Michael Marcos Kion. Yung gintong alay na patakbo nung araw. Bilib ako dyan, sa gintong alay siya napapatakbo. Produkto niya si Ilma Moros. Produkto niya si Lydia De Viga. Si Del Prado. Yan yung mga produkto niya, mga magagaling na sa athletics. Sinuportahan itong Alcid. Tumakbo laban sa kay Michael Kion. Talo si Kion. Ang tumalo, kontraktor. Bakit? Sinuportahan ni Sandro at tinalsa pa ni BBM ang kamay ni Alcid. Kasi kasosyo na sa negosyo sa flood control. Ganon lang ako kasimple. Yan pong ebidensya ko na talagang corrupt itong si BBM at saka si Sandro. Ang santol ay hindi mamunga ng mangga, eka nga. Ibig sabihin, santol si Marcos Sr., santol din si Imelda Marcos Romualdez, anak ni Kokoy Romualdez, kapatid ni Kokoy Romualdez,
na tita naman ni Martin Romualdez, puro mga santol. Kaya ang anak nila, santol din. Ang anak niya si BBM, santol din. Lahat na lahatin mo na. Kung ang anak naman ni BBM, santol din. Ibig sabihin, kung kawatan ang tatay, kawatan din ang anak. Kasi bakit? Inong nag-aaral yan noon eh. Lahat ng ninakaw ni Marcos Sr. ang ginamit pag-aral nila. Pag-aral niya sa London. Akalain mo, siya lang, abroad pa nag-aaral yan. Malapit, may magagaling mga school naman sa Pilipinas. Andyan ang Ateneo, andyan ang UP, andyan ang San Beda, andyan yung UST. O kung gusto mo doon ka sa South sa amin, andyan ang MSU. Ba't hindi ka mag-aral sa Pilipinas? Kung talagang makabayan ka. Tapos hindi mo pa natapos. Yung pagiging musikero mo, nakuha mo yun sa jamming-jamming. Magaling siya magtugtog ng saxophone. Ano pa, nagkumakanta rin. Ibig sabihin, saan nakukuha yan? Sa party. So, iyan lang po ang aking puntos dito. Sa dami-dami po nating ng problema na ngayon, itong korupsyon na matatanggal lang ito, sa totoo lang, ito na tiniterminuhan ko na. Paulit-ulit lang ito mangyayari. Hanggat hindi natin tuldukan ang problema sa katarungan. Nag-ugat lamang ito po sa matinding paniniwala nila na kaya nilang bilhin ang piskalya. Kaya na bilhin ang mga judge. Diyan lang ay nag-ugat niyan. At kung makapaglagay tayo ng tamang sistema ng katarungan na hindi nila kayang bilhin, that's the time. Unti-unti na yan. Magiging asinso na tayo. Matatakot sila magnanakaw. Tapos, dugtungan natin ng batas magsagawa na ang lahat ng mga kasalanang pagnanakaw lang, hayaan mo ng murder. Pagnanakaw lang. Maliit man malaki, kabatayan ang parusa. Yun ang gusto ko sana dito mangyari. Ang gusto kong sistema ng katarungan sundin natin sa Amerika, jury system, na kung saan ang mga tao na nirapol mula sa isang siyudad o isang probinsya, 12 sila ang uupo bilang mga judges. Magdidesisyon pag during the trial, andun sila. Bago sila umuwi, the same day, one day trial lang, sentensya kagad. With that, maubos natin ang lahat ng kaso. Tapos, ang mga piskal natin, yung sistema ng katarungan na gusto ko para matigil na yan, ay kailangan tao din ang nilagay katulad ng grand jury sa Amerika. Biro mo, nangyari, nabasa ko lang kanina. Si Trump, meron siyang gustong pakasuhan. Ano ginawa ng mga abogado ni Trump? Kinasuhan nila, hiningi nila sa grand jury. Kasi grand jury lamang ang magdidesisyon kung kakasuhan yung isang opisyal na kaaway ni Trump. Ganon din ang gagawin natin dito. Dapat sa Pilipinas ganon din. Para walang abuso sa pagkakaso. Kagaya nito, magreklamo si Sara. Ay, political lang yan. Kasi hindi jury ang umahawak ng kaso. Yung mga opisyal na tinalaga ni Marcos ang magdidesisyon kung kakasuhan. Andyan si Remulla magdidesisyon. Politiko yan. Kaya walang maniniwala na tao na tama. Lahat yan ang kinaso niya, politika lahat. So, maraming salamat, Congressman, batang congressman na si Eli San Fernando. Salamat din kay Kiko Barsaga. Salamat kay Congressman Leandro Ligarda Leveste. Salamat din kay attorney o Congresswoman Rene Co. At ang inaantay ko na isang Gen Z na congressman ay yung anak ni Benitez, ni Congressman Albi Benitez. At ang anak niya ay si Javi Benitez ay congressman din. Sa isang distrito dyan sa Negros Oriental. Ang isang walang kwentang Gen Z dyan yung anak ni Martin Romualdez. Sabi nila, Espanyolin ko na lang ang pagmura ko, Ponieta. Serbingüenza. Jorim na imbag bigat. Tapos si Andre Casinillo,
Tapos, bakit daw nagbayad si Digong na 150? Wala po. Kwento lang yan, 150 million. Huwag kayo maniwala kay Trillanes. Sinungaling na tao yan. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi totoo yung 150 million. Saan kukuha ka ng pera? Aber, nalibre naman yan sa ICC ang abogado. Bakit ka pa maggagastos? Diba? Kung nagnakaw ka, ibig sabihin, swapan ka sa pera. Ngayon, kung libre lang naman abogado, bakit ka magiging magbabayad pa? Huwag ka maniwala dyan, Andre Casinillo, sa sinungaling na Trillanes. Kasi ang na-research ko na, sa ICC, lahat ng kinakasuhan dyan, binibigyan ng abogado, pinapapili sila ng abogado sa mga pagpilian. Meron silang pool of lawyers. Pinili niya si Attorney Kaufman. At ang bayad kay Attorney Kaufman, every month, 2 million pesos equivalent niya sa Philippine money. So dyan, tama, walang kwenta ng ICI na yan. Ilantad ang katotohanan. Saan ba daw muna kuha yung ICC na ay, galit pala to sa akin si Andre. Bata ka ni Trillanes, kulto kayo ni Trillanes, Andre Casinillo. Denby Frank Ilacion. Hindi ko nabasahin si Casinillo ha. Andrea Guico, watching from Singapore. Tricky Brandy, sleep na po yon. Beatriz Venezuela, good morning, attorney. Henry August, good morning, Dr. Kausing, mabuhay po kayo. Edgar Nation, Seawolf, good morning, Dr. Toto Kausing. Janjan BGB, morning, okay, good morning din. Kung saan ka ba naroon, alalahanin mo lang, ako'y nag-iisip sa iyo. Mel NSG, sa maayong buntag, Engineer Tirador, wala ng pag-asa Pilipinas. Tricky Brandy, Rodi Rabi, Pastor. Wag na tayo magbayad ng buwis. Civil disobedience. Virgie Piquero, kahit saan, sulok, maraming Pilipino. Okay, Pastor Rodi Rabi, AFP Placido, good morning po. Sino pa? Si Virgie Piquero. Yan, morning sa inyong lahat. Sino pa sa baba? Sino pa ibang humahabol? Si Andrea Guico, maya paabak sa mga kabaling ko. Tapos, it's midnight. Katoto, kakasuhan daw ni Boying si Marcos pag wala sa pwesto. Huwag ka maniwala kay, kay Boying. Preda, Gustav daughter, Tambaluslos Jr. daw, itong si Congresswoman Micaela Swansing, ayan. Wala rin siya rin walang kwentang congresswoman yan. Si Swansing, mag-resign ka na. Pinatago mo pa mga unprogram funds mo. Mga 231 billion. Alden Soliano, mabuhay ka sana mahaba pang buhay mo. Salamat po. Mikiho Vlogs. Morning po, Dr. Toto. Wala yan si Suarez. Kurap, nagdaan kami. Diyos ko, grabe. Bako talaga kalsada nang umuwi ako ng Mindanao. Galing Cubao. Naku, pinakamasamang kalsada sa Pilipinas. Nakumpara ko lahat dinaanan ko lahat ng kalsada Yung kalsada sa Quezon Province. Mabuti na lang pagpasok mo ng Camarines Sur, medyo maganda na ang kalsada. Pero pagdating doon, papasok ka naman ng Albay, yun, masama ang kalsada noong duman ako kasi under construction. Ang pinakamagandang kalsada din na daanan ko sa Sorsogon, papuntang Matnog. So, morning po, Dr. Micaela, no? Sino pa? Si Reggie Regal Felipe, Tommy, tanggap ng mga Kristiyanong Katoliko kuno na maghari ang magnanakaw at sinungaling sa bansa na pagkareliyoso. Bawi na lang paghanda sa Pasko. Putang na. At least, si Trililing ang binayaran ng Marcos. Talagang binayaran si Trillanes. Kita mo, hindi nga siya bumabanat sa flood control. Sinisisi pa sa Duterte. Ogok! Bakit ka nag-okod mo siya Noong panahon ni Gloria? Kasi sabi mo may kurap. Ngayon sabihin mo kay Duterte nagsimula ang korupsyon. Ogok! Bobo! Sinungaling. April J. Good morning po. Virgie Piquero. Tapos at least ngayon, kumahol na ngayon ang asong ulol. Kay wala ba si
wala si Speaker. Reggie Regal Felipe, Trillanes, Sundalong Kanin, Roadster, good day po. God bless. Bobby Bubut, good morning po. Watching from New York. Mabuhay kayo. Salamat po. Rafael Arsiaga, tangina, daming hinangaan si Trillanes. Tangina, dami hahangaan si Trillanes pa. Dami namang magagaling na dapat hangaan ang walang kwentang tao. Sergi Piquero, si Kong Ku, iba naman yan. NPA, okay lang kahit NPA, mabata pa naman yan. Madaling hubugin lang yan. Esteban Wakdagan, baka daw ang closed door ICI investigation na yan ay kapalit. Senate Blue Ribbon. Kailangan matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Kailangan kasi pang-tabla yan pang kontra. Kailangan bago lahat ng tinawag sa ICI, patawagin din sa Blue Ribbon Committee. Dapat agawin ng minority, dapat agawin ni Marcolita kay Erwin Tolpo, yung Blue Ribbon Committee. Yung Erwin Tolpo, Mr. Bend the law. Sometimes we have to bend the law. What can you say? Justice Secretary Rimulya? Yes. O yan. Yan ang inyong ombudsman, the breaking of the law. Kaya, unang araw pagpasok, he broke the law on siren and blinking at wangwang. Pumasok sa unang araw sa ombudsman na kawangwang. Pagbaba, may dalang iPhone 17 na ngayon pa lamang ilalabas ang pagbenta. Bakit meron siya kagad? Oh. Tapos, ang sasakyang ginamit, milyones, SUV na Lexus. Pagkatapos nakita ko, nung nung September 23, dumating si Diskaya sa DOJ, secretary pa siya ng DOJ, may bit-bit na shopping bag na may MAC, MEC ang tatak. Ibig sabihin, iyon na yun ang iPhone 17 Pro Max na binigay, sinuhol kay Boying Rimulya. Ay, nako. So, tapos Jenny Bumagat, managot nandyan si BBM, walang matinong Senate. Mali po kasi yan, dapat hindi magkutsabahan ang House of Representatives at saka President. Dapat kontra-kontra. So dapat ang leadership ng House of Representatives dapat ay hindi nagpapa-under sa President. Kutsabahan ang nangyari. Kuminsan ang Senate President, ngayon ang Senate President ngayon nakikipagkutsaba. Bata siya, kumpare siya ni Romualdez, itong si Tito Soto. O Tito Soto, nangangamusta si Kiko Barsaga. Hindi daw siya interesado sa salin mo. Mas interesado si Kiko Barsaga kung ano ang ginawa nyo kay Pepsi Paloma. Oh. Si Romel Sigwa, ang ICI hindi imbestiga para mapanagot ang mga kawatan. Ito ay makinarya para maiwas ang mga politikong magnanakaw. Tama po yan. Ganon po rin ang aking conclusion dyan. So, magandang araw po sa inyo lahat. At sana ay pagpatuloy natin ang laban. May konti, babalik ako. At pakishare, pakilike, at saka mga team replay, please do not skip the ads. At please continue. Ang lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe kayo para dumami ang ating komunidad. Na kung dadami tayo mag 10 million, pwede na tayong tumakbo mo sariling partido natin at mananalo tayo, didiktahan na natin kung ano magaganda na tatakbo para sa Pilipinas. Magandang umaga po.